ang sama-sama kong tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talagang dumepensa lang din. Hindi lang isa, kundi 2 beses na parusahan ng dismissal mula sa serbisyo si Wilfredo Willie Gonzales noong ito ay pulis pa. Si Gonzales ay nakunan sa isang viral video na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista sa may Welcome Rotonda sa Quezon City noong August 8. Batay sa mga dokumento mula sa PNP, taong 2006 pa unang na-dismiss sa serbisyo si dating PO3 Gonzales dahil sa kasong grave misconduct, simple misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Nakabalik siya sa serbisyo matapos iapila ang kaso sa National Police Commission o NAPOLCOM noong 2012. One-rank demotion ang pinal na naging parusa sa kanya. Pero isa pang kaso ang kinaharap nito. Isa pang grave misconduct dahil sa umano'y grave threat na ginawa nito. Dismissal ulit ang hatol ng PNP na pinirmahan ni dating PNP Chief General Oscar Albayalde noong 2018. Sinusubukan pa ng CNN Philippines na makuha ang panig ni Gonzales. I think grave threat yung na as basis for his dismissal. Grave misconduct for gun toting and oral defamation. He was dismissed June 7, 2018. Yung kanyang sinasabi na hindi naman siyang masamang tao, I think his service record will prove otherwise. Punot dulo ng problema, ang hindi raw pagrespeto ni Gonzales sa bike lane kaya nagkainitan sila ng siklista. Mas lumala pa raw ito nang maging bayolente ang dating pulis. Nauna nang sinabing nagkasundo ang 2 panig na hindi na magkokontrademandahan. Pero ayon sa abogado at siklistang si Raymond Fortun, pwersahang pinapirma ang bicycle rider sa kasunduan. Ayaw na raw ng biktimang magsampa ng reklamo dahil natatakot ito para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Practically yung buong bansa ang talagang behind him, in support of him, praying for him. And ako mismo, I am praying so that he will change his mind. Dahil naging viral ang video ng insidente, umaksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang PNP, kinansela na ang lisensya ni Gonzales para magmay-ari at gumamit ng baril. Kinumpiska na rin ang kanyang 4 na baril. Sinampahan na rin siya ng kasong alarms and scandal. Ang problema, wala silang private complainant o testigo sa kaso. Kailangan po namin ang mas malakas na ebidensya kung may mga dagdag na witness from the second community, including Attorney Fortun, who can give a statement para mabolster ang aming kaso. Please come forward, help us, because hindi ito kaya ng pulis na kami lang talaga. I'm trying to be hopeful about it. Probably yung nag-upload ng video will later surface, will change his mind, and will now stand as witness. I have very serious doubts as a litigation lawyer on whether the video on its own can be the basis for a conviction. Ang Land Transportation Office o LTO naman, 90-day preventive suspension ang ipinataw sa driver's license ng dating pulis habang iniimbestigahan ng kaso. Sa August 31, ipatatawag ng LTO sina Gonzales at may-ari ng kotse na gamit niya nang mangyari ang insidente. George Cahiles, CNN Philippines.